Ang kaso ng babaeng kinasuhan ng pagpatay sa kanyang anak na babae ay muling lumitaw at muling sinusuri para sa mabuti o mas masahol pa. Kung interesado ka sa istorya natin ngayon, samahan niyo akong alamin ang crime story ni Casey Anthony. Si Casey Marie Anthony ay isang American citizen at single mom na may isang 2 taon gulang na anak na babae na nagngangalang Kylie Marie Anthony. Ang kanyang mga magulang ay sina George at Cindy Anthony. Noong June 16, 2008, umalis si Casey mula sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Orlando, Florida, kung saan siya at si Kylie ay nanirahan. Sinabi ni Casey sa kanyang ina na si Cindy na dadalhin niya si Kylie sa kanyang yaya, na kinilala ni Casey bilang Zenaida Fernandez Gonzalez na may alias na Zani, at kinabukasan, ipinaalam pa niya kay Cindy na ang tatlo ay patungo sa Tampa na isang syudad sa Florida para sa isang work trip. Makalipas ang 30 araw ng pag-alis ni Casey, ang kanyang sasakyan ay natagpo ang inabandona sa Orlando at hinila palayo. Sina George at Cindy ay naabisuhan na ang sasakyan ay na-impound. Nang mabawi ni George ang kotse, napansin niya at ng tagapamahala ng tow yard ang isang malakas na amoy na nagmumula sa trunk, na kalaunan ay sinabi nilang pinaniniwalaan nilang iyon ang amoy ng tao. Nang mabuksan ang baul ay isang bag lamang ng basura ang laman nito. Noong araw na iyon, iniulat ni Cindy na nawawala si Kylie at sinabi sa mga dispatcher ng 911 na amoy bangkay ang kotse ni Casey at 31 araw na niyang hindi nakikita si Kylie. Kalaunan ay binawi ni Cindy ang kanyang pahayag tungkol sa amoy ng sasakyan. Ayon sa sinabi ni Cindy sa mga dispatcher ng pulisya, nagbigay si Casey ng iba't ibang mga paliwanag tungkol sa kinaroroonan ni Kylie bago tuluyang sinabing hindi niya nakita ang kanyang anak ng ilang linggo. Kalaunan ay tumawag si Casey ng pulis at maling sinabi sa isang dispatcher na si Kylie ay kinidnap ng isang yaya noong ika-9 ng Hunyo. Sa loob ng 31 araw, si Casey ay nananatili sa bahay ng kanyang kasintahan noong panahong iyon at hindi nagsabi sa sinuman tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Sa halip, nagbigay siya ng magkasalungat na mga pahayag tungkol sa kung nasaan siya. Kung minsan ay sinasabing nananatili siya sa isang kaibigan, sa mga pagkakataong sinasabing siya ay tumutuloy sa isang yaya at hindi gumawa ng aksyon upang mahanap ang anak. Si Tony Lazaro ay isang pangunahing saksi sa paglilitis ni Casey Anthony dahil nagsimula siyang makipag-date sa kanya ilang linggo bago mawala si Kylie at sumunod na pagpatay. Inamin ni Tony na nagkakilala sila ni Casey sa pamamagitan ng Facebook noong nagtatrabaho siya bilang isang college student at party promoter noong 2008. Inamin din niya na lumiliban siya sa kanyang klase para makasama si Casey. Pinatotohanan niya na agad silang nagkasundo at nagkaroon din siya ng relasyon kay Kylie. Inamin ni Tony na hindi kailanman sinabi ni Casey sa kanya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang anak at hindi nagbago ang kanyang pagkatao habang ang kanyang anak ay nawawala. Noong unang bahagi ng Hulyo, nagpatato siya sa likod na may nakasulat na Bella Vita o magandang buhay sa wikang Tagalog. Maraming mga kaibigan ang magpapatotoo sa paglilitis sa kalaunan na sa buwang iyon. Si Casey ay tila masigla, normal at masaya. Ayon sa mga ulat, ang 22 taon gulang na si Casey ay nakatira pa rin kasama ang kanyang mga magulang na sina George at Cindy sa Orlando, habang nakagawian na nakikibahagi sa maliit na pagnanakaw mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinikap niyang kumbinsihin ang lahat na ginugol niya ang nakalipas na ilang taon sa pagtatrabaho bilang coordinator ng kaganapan para sa Universal Studios. Sa buwan ng pagkawala ni Kylie, tinatanggihan ni Casey na makipag-usap sa kanyang mga magulang, at higit sa lahat ay tumatangging bigyan sila ng tuwid na sagot tungkol sa kung nasaan si Kylie. Noong July 15, 2008, sa wakas ay bumalik si Casey sa bahay ng kanyang mga magulang at sa araw na iyon, nagsagawa ang kanyang mga magulang ng serye ng 911 na tawag. Si Casey ay dumating pagkatapos nilang makuha ang kanilang sagot. Sinabi ni Casey sa kanyang mga magulang na ninakaw ng yaya ni Kylie na si Zani ang batang babae, at na hindi matagumpay na sinubukan ni Casey na hanapin ang kanyang anak ng mag-isa nitong nakaraang buwan. Nang marinig ito, isang galit at naririnig na si Cindy Anthony ang tumawag sa pulisya. Sinimulan ng tawag na ito ang pagsisiyasat sa isa sa mga pinakasikat na modernong totoong kaso ng krimen. Kasumpa-sumpa dahil sa kakaibang pag-uugali ni Casey at dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Kylie.
Mula sa oras ng pagtawag ng kanyang ina sa 911 hanggang sa paglilitis sa iginiit ni Casey sa pulisya, at sa lahat na dinukot si Kaylee. Sinabi ni Casey na alam niya kung sino ang dumukot kay Kaylee. Isang babaeng nagngangalang Zenaida Fernandez Gonzalez ang tinuturo ni Casey na dumukot sa kanyang anak na naging yaya ni Kaylee sa nakalipas na 2 taon. Sinabi niya sa mga pulis na nakilala niya si Zanny Danani sa pamamagitan ng isang katrabaho niya sa Universal Studios. Si Zanny ay minsan ding naging yaya ng anak ng kanyang katrabaho. Ngunit hindi nagtrabaho si Casey sa Universal. Hindi lang iyon, ang lalaking kasamahan na pinangalanan niya ay hindi nagtrabaho sa Universal sa loob ng 6 na taon, ay hindi pa nakarinig ng isang yaya na nagngangalang Zanny at ni hindi nagkaroon ng mga anak. Nang matunto ng mga pulis ang isang Zenaida Fernandez Gonzalez sa kabilang panig ng Orlando, wala siyang ideya kung sino ang pamilyang Anthony. Ngunit si Casey ay lubos na nakatuon sa kasinungalingang ito, kaya kumpiyansa niyang dinala ang mga investigador sa punong tanggapan ng Universal Studios. Pinapasok siya ng mga tauhan at inakay sila sa paligid ng gusali ng opisina habang siya ay naghahanap, tila isang nakakumbinsi na bukas na silid na maaari niyang subukang i-claim bilang kanyang opisina. Nang mabigo siyang makahanap ng isa, bigla siyang sumuko sa kalagitnaan, tumalikod at umamin sa pagsisinungaling tungkol sa pagtatrabaho doon. Patuloy niyang iginiit na si Zanny Danani ay totoo. Si Casey ay kinasuhan ng first-degree murder noong October 2008 at umamin na hindi nagkasala. Ang alam natin ay malamang na namatay si Kaylee sa pamamagitan ng homicide. Noong Agosto 2008, isang eagle-eyed meter reader na nagngangalang Roy Kronk ang nakakita at nagulat ng kanyang pinaniniwalaan na maaaring mga labi ng tao sa isang kakahuyan. Sa wakas ay natagpuan at nakilala si Kaylee doon noong December 2008. Bagamat walang matukoy na sanhi ng kamatayan dahil sa lawak ng pagkabulok, ang kanyang ibabang panga ay natagpuang may nakakabit na duct tape na naging dahilan upang magtalo ang prosekusyon sa paglilitis na malamang na siya ay namatay sa pamamagitan ng suffocation na may duct tape bilang sandata ng pagpatay. Noong araw na ipinatawag ang pulisya upang imbestigahan ang pagkawala ni Kaylee, sinabi ng ina ni Casey na si Cindy Anthony sa operator ng 911 na ang trunk ng kotse ni Casey ay amoy bangkay at ang mga cadaver na aso na dinala sa pinangyarihan ay agad na inalertuhan sa trunk. Natagpuan ng forensic analysis ang nakakagulat na mataas na antas ng chloroform sa trunk at ang isang taong nag-access sa computer ni Casey ay naghanap din sa Google ng chloroform at gumugol ng oras sa pag-browse sa mga resulta. Sa huling araw na nakitang buhay si Kaylee noong June 16, 2008, may isang tao sa bahay ni Casey na naghanap sa Google ng foolproof suffocation. Pagkatapos ay lumabas na nagbasa ng isang artikulo na tumatalakay sa pagpatay sa pamamagitan ng lason at suffocation. Kahit na hindi pinapansin ang lahat ng nakumpirmang kahina-hinalang pag-uugali ni Casey, ang iba pang mga pangyayaring ebidensya laban sa kanya ay malakas. Sinabi ni Casey na ang kanyang anak na babae ay dinukot malayo sa tahanan ng mga Anthony. Ngunit ang katawan ni Kaylee ay natagpuan na may winitepo na kumot na tumugma sa tema ng kanyang silid at siya ay nakabalot sa isang canvas laundry bag na tinukoy bilang bahagi ng isang set. Kabilang sa sambahayan ni Casey, ang lokasyon ng mga labi ay 1/4 milya lamang mula sa bahay. Samantala, si Casey na nasa sakulungan ay naghihintay ng paglilitis sa simula sa mga paratang ng pagpapabaya sa anak. Kalaunan ay na-upgrade sa first-degree murder, ay higit na interesadong kunin ang numero ng telepono ng kanyang kasintahan sa isang tawag sa pamilya kaysa pag-usapan kung ano ang nangyari sa kanyang anak na babae. Sa kabaligtaran, ang kaso ay isang malaking emosyonal na strain sa pamilya ni Casey. Noong January 2009, sinubukan ni George Anthony na ama ni Casey ang pagpapakamatay na sa kalaunan ay gagamitin laban sa kanya ng pagtatanggol ni Casey sa kanyang paglilitis. Sa paglilitis, ibinaba ng pangkat ng depensa ni Casey ang kwentong Zanny Danani at sa halip ay inangkiin na si Kaylee ay aksidenteng nalunod sa pool ng mga Anthony at tinulungan siya ng kanyang ama na pagtakpan ang pagkamatay. Ikinuwento ni Casey ang umaga na malamang namatay ang kanyang anak na babae. Sinabi niya noong umaga na nagising siya para magluto ng almusal ng kanyang anak. Ngunit hindi ganoon kaganda ang pakiramdam kaya bumalik siya sa kama, binuksan ang telebisyon at humiga si Kaylee sa kama niya. Sinabi niya na alam niyang nasa bahay ang kanyang ama, ngunit nakatulog sandali.
Ang sunod niyang natatandaan ay niyugyug siya ng kanyang ama. Nagtatanong kung nasaan si Kaylee. Sinabi niya na walang saysay ito sa kanya dahil naisip niyang katabi niya ang kanyang paslit sa kama. Idinagdag ni Casey na ang kanyang anak na babae ay hindi man lang lalabas ng kanyang silid nang hindi sinasabi sa kanya. Kahit na kailangan niyang pumunta sa banyo, alam niya na hindi siya pinapayagan na mag-isa sa bahay. Nagsimula siyang maghanap sa paligid ng bahay at pagkatapos ay sa bakuran para sa kanyang anak na babae. Sa oras na bumalik siya mula sa paghahanap sa labas ng bahay, nakita niya kanyang ama na nakatayo. Basa ang buong katawan at buhat ang anak nitong wala ng buhay. Iniabot kay Casey ang katawan ng bata at sinisisi ng kanyang ama ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang apo. Bumagsak siya habang buhat si Kaylee sa kanyang mga bisig. Ang katawan ng kanyang anak ay mabigat at isa ng malamig na bangkay. Sa halip na tumawag sa 911 o subukang buhayin si Kaylee, sinabi ni Casey na kinuha ng kanyang ama si Kaylee at sinabi sa kanya na ito ay magiging okay. Hindi tuwirang sinabi ni Casey kung ano sa tingin niya ang nangyari noong umaga at direktang sinabi na hindi niya alam kung ano ang katotohanan. Sa loob ng 31 araw naniwala si Casey na okay ang kanyang anak hanggang sa matagpuan ang kanyang bangkay. Ang kanyang abogado sa depensa na si Jose Baez ay nagbitiw sa napakaraming akusasyon na si Casey ay inabuso ng kanyang ama, na nagpapahiwatig na ipinaliwanag nito ang kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang pagpayag na protektahan siya. Nagbahagi si Casey tungkol sa kanyang buhay sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang. Isinaad din niya na siya ay sexual na inabuso ng kanyang ama at kapatid, mga paratang na kapwa itinanggi ng mag-amang sina George at Lee Anthony. Inamin ni Casey na sinimulan daw siyang abusuhin ng kanyang ama noong siya ay 8 taon gulang at tumigil noong siya ay 12 taon gulang. Inakusahan niya ang kanyang kapatid pagkatapos ay inabuso siya noong siya ay nasa pagitan ng edad na 12 at 15 taon gulang. Sinabi din ni Casey na hiniling din sa kanya ng kanyang pamilya na itago ang kanyang pagbubuntis sa edad na 18. Sinabi niya na ginahasa siya sa isang house party pagkatapos madroga na siyang dahilan ng kanyang pagbubuntis. Sabi niya na nagising daw siya na nakatap habang nasa sahig ang jeans at underwear niya. Labis siyang nabalisa at pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng sapilitang pakikipagtalik. Nagpahayag din ng pagsisisi si Casey sa orihinal na pagsasabi sa kanyang kasintahan noon na si Jess Grant na siya ang ama ni Kaylee. Naisip niya na may posibilidad na maaaring siya ang ama, ngunit pagkatapos ay napagtanto na hindi ito ang kaso. Sinabi niya na gumawa siya ng makasariling desisyon na huwag sabihin kay Jess. Idinagdag niya na nagsinungaling siya sa lahat tungkol sa ama ni Kaylee. Ipinaliwanag din ni Casey na ang dahilan kung bakit siya nagpatato ng Bella Vita pagkaraan ng pagkawala ni Kaylee ay dahil sinadya niya itong maging iyo sa kanyang pamilya. Iyon ay isang hindi malay na paraan para sa kanya na magsalita laban sa lahat ng ito, ang kanyang pamilya, ang kanyang may depekto at F-up na pamilya at buhay. Ito ay ang kabaligtaran ng kung ano talaga ang kanyang buhay. Ang paglilitis kay Casey Anthony ay nagpasigla sa bansa sa loob ng 6 na linggo noong unang bahagi ng 2011 at naging trending na paksa online. Ang mga tao ay nabigla mula sa pagiging gasgas ng not guilty na pagsusumamo ni Casey na nabihag sa paningin ng isang kabataang babae na binaluktot ang kanyang puting pribilehiyo, ang kanyang magandang pribilehiyo at luha. Sa huli, nabigo ang prosekusyon na naghahangad ng parusang kamatayan na kumbinsihin ang mga hurado na pinatay ni Casey ang kanyang anak na babae para palayain ang sarili mula sa buzzkill ng pagiging magulang at siya ay napawalang sala. Ang isang pulutong na nagtipon-tipon sa labas ng courthouse ng Orange County na umaawit ng hustisya para kay Kaylee ay nanigas sa galit. Gayunpaman, napatunayang nagkasala siya sa pagsisinungaling sa pulisya at nakalakad ng malaya makalipas ang 2 linggo pagkatapos matanggap ang kredito para sa 3 taon na ginugol niya sa likod ng mga rehas. Makalipas ang 11 taon, tila nabubuhay pa rin si Casey, na ngayon ay nasa mid-30s, kasama ang trahedya. Sa umaga, nakikipagtulungan siya sa pribadong investigador na tumulong na mapawalang sala siya. Sa gabi, nakikipagbuno siya sa iba't ibang masasakit na alaala na pinaghirapan ng mga docuseries na buhayin bilang isang library ng kaso ng pulisya sa kanyang isip. Inulit niya ang pag-angkin sa kanyang depensa na ginawa sa korte na ang kanyang ama na si George at kapatid na si Lee ay sexual na inatake siya noong bata pa siya. Bago ipinilit ang pagkamatay ni Kaylee kay George,
Ipininta siya bilang isang sinungaling at kidnapper. Si George, na kasama ni Lee, ay tinanggihan ang mga claim na iyon sa pang-aabuso. Ipinaliwanag ni Casey kamakailan ang mga larawan ng kanyang sarili na sumasayaw sa iba't ibang nightclub, kabilang ang footage ng kanyang pagsali sa isang mainit na paligsahan sa katawan, 31 araw lamang matapos mawala ang kanyang anak na si Kaylee noong Hunyo 2008. Ipinagtanggol ni Casey ang kanyang pag-uugali pagkatapos ng pagkawala ng kanyang paslit, na kinabibilangan ng pakikisalo-salo sa iba't ibang nightclub. Iginiit niya na ang mga larawan mula sa mga gabing iyon ay nagpapakita na siya ay nagtatrabaho, hindi nagpa-party, dahil tinutulungan niya ang kanyang boyfriend na taga-promote ng club. Si Casey nanilitis at napawalang sala para sa pagpatay sa kanyang 2 taong gulang na anak na babae na si Kaylee, ay kasalukuyang nagpo-promote ng isang bagong dokumentaryo batay sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang anak, kung saan pinananatili niya ang mga naunang pahayag na ang kanyang ama na si George ang may pananagutan sa pagkamatay ni Kaylee. Si Casey ay dumanas ng matinding pagsisiyasat ng media na nakapalibot sa kanyang kakaibang pag-uugali kasunod ng pagkawala ng kanyang anak, lalo na pagkatapos na tumagal siya ng 31 araw upang tumawag sa 911 at iulat ang pagkawala ng anak. Matapos matagpuan ang mga labi ni Kaylee noong Disyembre 2008, nahaharap si Casey sa isang kriminal na paglilitis at pagkatapos ay napawalang sala sa kanyang pagpatay noong 2011. Sa kabila ng pagiging absuelto, nagsilbi si Casey ng oras para sa pagbibigay ng maling impormasyon sa nagpapatupad ng batas. Kasunod ng kanyang paglaya, siya ay naninirahan sa Florida at nagtrabaho bilang isang assistant para sa isang criminal investigator. Noong 2022, tila nakatira pa rin si Casey sa South Florida kasama si Patrick McKenna, isang pribadong detective na nagtrabaho bilang pangunahing investigador sa kanyang kaso noong 2011 na paglilitis sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Noong January 4, 2024, ay sumalang ang mga magulang ni Casey Anthony sa isang polygraph test para linisin ang kanilang pangalan. Sinusukat ng mga polygraph exam ang tibok ng puso, presyon ng dugo, paghinga at higit pa ng isang tao, kaya maaaring makaapekto sa mga resulta ang pagkakaroon ng mga kamera sa parehong silid kung saan nagsusuri ang mga magulang. Inilabas ang resulta ng polygraph test noong January 6, 2024 na kung saan sina George Anthony na 72 taon gulang sa kasalukuyan at Cindy Anthony 65 taon gulang ay pumasa sa polygraph test. Tinanong sila ng ilang katanungan kaugnay sa pagpatay sa kanilang apo na si Kaylee Anthony at sa kanilang anak na babae na si Casey Anthony ang mga akusasyon ng pangmomolestya na ginawa niya laban sa kanyang ama. Sina George at Cindy ay kumuha ng polygraph test upang patunayan ang kanilang pagkainosente sa pagpatay sa kanilang apo at para kay Casey ng sexual na pag-attack. Ang tinaguri ang America's Most Hated Mom na si Casey Anthony 37 gulang sa ngayon ay matatandaan na inakusahan ng pagpatay sa kanyang 2 taong gulang na anak na babae na si Kaylee noong 2008 ngunit idineklara na ang kanyang ama ang tunay na may kasalanan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.